A shoot will come up from the stump of walang kwenta, walang kinabukasan. Walang sigla ang buhay ng Israelita without the life of Messiah or the birth of Messiah o Mesias. Pag hindi pinanganak si Jesus. But thank God, dahil sa prophecy of Isaiah, dahil sa Mesias, dahil sa birth of Jesus Christ, yung walang buhay, nagkaroon ng panibagong buhay na restore. Nagkaroon ng tinatawag na restoration. Nagkaroon ng tinatawag na forgiveness because of roots and the branch. Hanggang sa unti-unti, ito ay naitang stump ay nanatiling stump. Sa madaling sabi, sa buhay natin, without the Messiah, tayo po ay parang punong putol. Without the birth of Jesus Christ, ang buhay natin ay parang punong putol. But thank God, dahil po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, yung ating buhay ay unting-unting nagkakasanga at unting-unting lumalaki, nagkakabuhay, nagkakakulay, nagkakaroon ng maraming kabuluhan at nagkakaroon ng pakinabang. Praise God. Amen? Balikan natin yung verse. Mamumunga ang mga followers of Christ because sa birth of Jesus Christ. The first Holy Spirit of the Lord will rest on Him. Of course, ito po ay patungkol sa Mesias. When the Messiah ay pinanganak, the Spirit of the Lord will rest on Him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and of mind. Kundi dahil meron tayong ugat at meron tayong mga panibagong sanga. Amen? The birth of Christ, next, the birth of Christ is a time to focus on forgiveness because Jesus' sacrifice made forgiveness possible for all people. Praise God. Bakit ba ng boses ka pula ng kinakailangan marami kang pera kasi magpapasko, di ba? Akala natin ganyan ang kahulugan ng Pasko. Pero, biblically, ang isa pa ng kahulugan ng Pasko ay dapat mag-focus tayo sa forgiveness and sacrifices of Jesus Christ. Kapag meron tayong attitude na gano'n, lahat ng bagay sa buhay natin magiging maayos. Amen? So, ibig sabihin, kapag magpapasok, kailangan nakafocus tayo sa forgiveness and sacrifice of Jesus Christ. Next, ng Diyos. At ito na yung tanging paraan para mapagbigay pupuri sa Kanya. Amen? Praise God. At dahil tayo pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng Mesias, nagkaroon ng restoration, ng stump, punong putol, nagkaroon ng panibagong sigla, panibagong kulay. Amen? Isa sa mga beneficyo nito ay tinatawag natin spiritual connections o spiritual connection. So meron tayo tinatawag na practical and spiritual. Spiritual, ito yung mga unseen things, mga bagay na hindi nakikita, pero nararamdaman. Hinalimbawa ni Jesus ang kanyang espiritu sa pamagitan ng hangin. Amen? So, pag tumapad ka ng electric fan, na mararamdaman mo, iyon ang spirituality. At meron tayong tinatawag na spiritual connection because of forgiveness. Forgiveness can deepen a person's connection with God and allow them to mirror God's mercy. Amen? And 1,000 years ago, panahon pa ni Eva at Adan, yung connections nawala. Kaya na-disconnect tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Sa ating pagsuway. Yung spiritual connection nawala. Na parang kami nakakonect sa Wi-Fi, tapos nagbalik ka sa ating Panginoon. All you need ay nasa Panginoon na. Kaya nga sabi ng kanta, Christ is enough for me. Dahil connected ka sa Diyos. Just like para mas mabilis natin maintindihan, parang ang nakakonect sa Wi-Fi, napakabilis ng internet. Lahat ng kailangan mo na sa search mo. Hindi ka sanay magluto ng kare-kare. Connected sa Mesias.
all you need ay nasa Panginoon na. Pag hindi mo nararamdaman ng lahat ng bagay ay nasa Panginoon na, maybe mahina ang internet mo. Maybe baka hindi ka connected sa Mesiyas. Amen? At ang good news, ang good side pala, bilang isang Kristiyano, masyado tayong positibo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Compare nung panahon na wala tayo sa Panginoon. Di ba kapag may problema na marating sa buhay natin, dati nung wala ka sa Panginoon, parang ang hirap-hirap ng buhay, parang nakaka-depress, nakaka-stress, nakaka-burn out ng mga dating mga panahon na wala ka pa sa Panginoon. Pero kung nasa Panginoon ka na, same lang yung pinagdaanan mo, praise God. Alam ko mas nahihirapan kayo kaysa sa akin. Nasa Panginoon ka na, same lang yung pinagdadaanan mo dati, pero bakit ang dali na lang ng buhay ngayon? Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Dati ka naman ang problema kay Judith. Mas lalo kang gumaganda at mas lalo kang gumagwapo. Kaya huwag ka magtataka kung ang katabi mo, paganda ng paganda at pagwapo ng pagwapo. Amen. Amen? Mukhang dinouble check mo pa. Dumahib, mag-dive. Hindi natin kailangan sumisid sa lalim ng kahulugan ng lahat ng bagay-bagay sa buhay. The more na sumisisid ka, the more na lumalalim ka, the more naman ikaw ay natasasak, mas mabilis masaktan at mas mabilis ma-depress. Kasi mas nakikita mo yung mga bagay-bagay kasi gusto mong malaliman lahat. But sometimes, yung happiness, yung joy ng Christmas, nasa surface lang. Ang kaligayahan, ang kasiyahan ng isang bagay, wala sa malalim na bahagi. Nasa itaas lang. Nasa surface lang. Kaya para kung gusto mo maging masaya sa Pasko, huwag mong pakalalim. Maging simple ka lang. Masatisfy ka sa mga bagay na meron ka, magiging masaya ka. Hindi ka na kailangan may ham ka. Kung binalalim mo paghahanda kapag Pasko. Kapag ganun tayo, mas may stress tayo, mas malulungkot po tayo. Kasi yung expectation natin hindi nangyayari at hindi nagaganap. Doon ka lang sa mababaw. Doon ka lang sa surface. Yung malaman mo, kumpleto kayong pamilya, yun na po yung regalo ninyo sa Pasko. Kasama niyo si tatay, kasama niyo si nanay, kasama niyo mga anak niyo, mga apo ninyo, sapat na yon na kasiyahan ngayong Pasko. Hindi kaya kailangan dumain pa. Hindi kaya kailangan lumalim pa. Praise God. Nasa surface lang ang kasiyahan at kaligayahan. Amen. Papatawad. Pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka nakakagalaw ng maayos. Parang tumatakbo, walang umahabol. Nagtatago, walang umahanap. Nakakapagod yun. Sabi mo sa katabi mo, to forgive. Kasi bakit? Yun ang identity natin. Yun ang Diyos. Ang Diyos mapagpatawad. Dapat yung mga anak niya mapagpatawad. Kahit may story sa Bible, Lord, ilang beses ba kami dapat magpatawad ng tao? Ang sabi ni Jesus? 7? Huh? 7 times? 70 times 7. O, kapit nyo ba yun kung magkano tuloy? O, kapit nyo ba yun kaya nasa calculator? Diba? Hindi ibig sabihin ganun dapat. Ibig sabihin lang is magpatawad ka ng walang patid, magpatawad ka lang ng magpatawad. Yun lang gusto mong ipahiwatin ni Jesus. Magpatawad ka lang ng magpatawad. Kasi alam ni Jesus, ang sitwasyon kapag ang isang puso ay nababalot ng hindi pagpapatawad, malungkot ang buhay, kakapagod ang buhay, kaka-stress ang buhay. Hindi ka nakakatulog, hindi ka nakakakain. Bakit? Inis na eh. Inis ka doon sa mga taong gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Amen? Pero pagka sinubukan mo magpatawad, let go and let God, amen, magiging masaya ka. Kasi wala kang reservation. Wala kang kinikimkim sa puso. At yun yung pwedeng maging regalo mo sa iyong sarili na yung darating na Pasko.